Give me a list of your people sa Kamanaba at dito sa Metro Manila, the list of those field inspectors at kung kailan sila nag-inspect at anong naging nangyari doon sa kanilang ginawang inspection. At kapag nakita ako na naging tamad sila o wala silang ginawa doon sa kanilang inspeksyon o dinoktor nila, I want their heads. Sibakin. Punyet, lintik ng mga yan. Mainit ng ulo. Kasi Madam Chair, nag-inspect ako eh. I went around, nakita ko kalunos-lunos yung kalagayan ng mga manggagawa. Pinagpapawisan, kulang sa safety gear. Mainit. I promise you, i-defend ko ang budget ninyo. Pag hindi nyo pakita sa akin, at pag walang nasibak, gusto ko may masibak yan sa DOLE dahil hindi naman magreklamo sa akin yung mga magagawa kung hindi sila naapi. Naapi sila ng kanilang mga employer at naapi pa rin sila ng mga taga-DOLE. Because if DOLE has just been doing their job, hindi na dapat sila magreklamo. Nasa pool na agad ng mga field inspector ng DOLE na, oy, kayong company A, o hindi ka napapasweldo na maayos, napakainit dito, madulas, etc. Na-flag down agad. Bakit hindi? It's either hindi diretso agad doon sa HR. Pagdating doon sa HR, closed door. Magkikipag-usap ng isang oras, may kape, may merienda, may lechon, I don't know. Pag uwi, meron ng daladalang envelope na pagkapal-kapal. Ganun po palagi nangyayari, Madam Chair. We have to stop this kind of, I would even say, corruption na siguro. Minsan, lalo na yung BARM, nasa 4 pesos, 411 pesos lang. Napakababa. Ang laki ng agwat eh. Halos sa, magkano ba yun? Napakalaki talaga. So, ang dami talagang umaalma dyan. So, eto nga. So, right now, Secretary Laguesma has already said his position of the DOLE. Ayaw nila ma-centralize. They want to maintain the regional wage boards. Tapos ang national wage, ine-explain niya. Kasi di namin maintindihan kung paano kino-compute yung cost of living. Kung maalala nyo, mainit yung diskusyon, paano mabubuhay ang pamilya ng 5 sa 92 pesos. Tama naman, Madam Chair. Kaya kung tutusin, yung presyo naman ng gasolina sa NCR, pareho din naman presyo ng gasolina pagdating sa probinsya. So isa yung dapat pag-aralan natin, Madam Chair, na kung gawin na natin across the board because marami rin po nakarating sa ang reklamo, mga kababayan natin from different provinces na sinasabing bakit pag kami mababa, pag sa NCR, sa Luzon, mataas, kung tutusin yung mga bilihin, halos pare-pareho lang. Yun po yung sinasabi. Pero bago niya, Madam Chair, gusto ko lang makasingit. Maganda ito pinag-usapan natin, nataasan po yung sweldo nating mga magagawa. In fact, last June, recently, nagtaas tayo na 50 pesos and then ako po yung nagbumungkahay, natataasan natin na up to 300 pesos pa. Now, the problem here is, taas tayo ng taas sa mga sweldo nating mga magagawa, which is just right. Pero wala sa implementation, Madam Chair. Meron tayong mga manggagawa na hanggang ngayon 300 pesos pa lang ang sinisweldo. Meron pa nga 280 pesos and yet 695 na tayo and meron pa rin sasahod ng 280 pesos. Bakit? Ngayon tataasan pa natin under 300 so magiging ano tayo almost 1,000 pesos. Tataasan na ng 50 pesos ng mga sakim ng mga manufacturing companies ng another 50 pesos. So parang naglulukohan lang tayo rito. So it's really the implementation. I've been saying this time and time again, DOLE, wake up. Totoo to. Kasi Madam Chair, nag-ikot ako recently sa Kamanaba. Yung mga top 5 biggest manufacturing companies dyan sa Kamanaba area. And never ever pa na-inspect ng DOLE. At kung meron man doon sa gasaan na na-inspect ng DOLE, yung DOLE nag-inspect, pumunta lang diretso sa opisina ng HR, paglabas may kasama ng envelope na makapal, hindi man lang kinausap yung mga workers. Kaya during the last hearing I was here, I dared DOLE na ipresenta sa akin yung pangalan ng mga field inspector sa Kamanaba because hiriting ko sa budget deliberation, pagsisibakin mga yon. Kapag lumitaw na yung mga taong yon, field inspector ng DOLE na hindi ginawa ang trabaho o nagtrabaho, nag-inspect, pero pinalabas nila na binigyan ng passing grade yung in-inspect nila, so ibig sabihin may corruption. Kaya ang suggestion ko, Madam Chair, at nandito Secretary Laguesma, from now on, lahat ng field inspector nyo, pagsuotin nyo ng body-worn camera. Totoo yan. Body-worn camera para magkaalaman kung talagang ginawa yung trabaho nyo o hindi. Kasi pupunta doon yung field inspector, Madam Chair, sa halip na titingnan yung work area, kung conducive ba para doon sa mga manggagawa, yung work area nila, tapos yung mga ginagawa nila, kung tama ba, kung safe ba sila, etc. Walang ganun Wala man lang interview sa mga manggagawa. Diretso agad doon sa HR. Pagdating doon sa HR, closed door. Magkikipag-usap ng isang oras, may kape, may merienda, may lechon, I don't know. Pag uwi, meron ng daladalang envelope na pagkapal-kapal. Ganun po palagi nangyayari, Madam Chair.
We have to stop this kind of, I would even say, corruption na siguro. Kasi kung walang korupsyon, wala na magsusumbong ng mga manggagawa sa akin. Almost every day, diyan po sa aking action center sa Mandaluyong, pila-pila, and 75 to 80% of those people na pumipila sa akin, mga manggagawa na underpaid, mga security guard na underpaid, mga factory workers na underpaid. Nakakaawa naman sila, tataasan natin yung mga sweldo nila, and yet, hindi natin kaya ma-implement yun. So, Secretary Laguasma, I dare you, kasi kung hindi sa budget deliberation, ipapadefer ko ang budget ninyo, promise. Mark my word, I'll walk the talk. Unless kung binago niyo from now on hanggang sa nagkaroon ng budget hearing, give me a list of your people sa Cabanaba at dito sa Metro Manila, the list of those field inspectors at kung kailan sila nag-inspect at anong naging nangyari doon sa kanilang ginawang inspection. At kapag nakita ako na naging tamad sila o wala silang ginawa doon sa kanilang inspeksyon o dinoktor nila, I want their heads. Sibakin. Punyet, lintik ng mga yan. Mainit ng ulo. Kasi Madam Chair, nag-inspect ako eh. I went around, nakita ko kalunos-lunos yung kalagayan ng mga manggagawa. Pinagpapawisan, kulang sa safety gear. Mainit. Walang electric fan, walang ceiling fan, industrial fan, wala. Walang boots. Pagkatapos, maliit ang sweldo. Walang benefits. Meron pa, iba yung trato sa mga kababaihan, iba ang trato sa mga kalalakihan. So pag babae, below minimum. Pag lalaki, nasa minimum. Tapos yung pakyawan system, dapat Secretary Laguas, pag-aralan niyo yan, yung pakyawan system na yan. Dahil doon sa pakyawan system, maraming nakakalamang na mga tuso ng mga may-ari ng negosyo. Sa pakyawan kasi, Madam Chair, you have to meet a certain number of, may quota ka, performance mo, a certain number of products na mabalot mo in the case of ikaw ay doon sa repacking. So, yung sinasabi ng mga gawa, they have to work at least 12 to 16 hours para ma-meet lang yung minimum wage. Kasi kung at a regular pace lang sila magtatrabaho, at 8 hours, hindi lang ma-meet yung minimum wage. Hanggang 300 lang sila. So therefore, for them to meet that minimum wage, ulitin ko, 12 to 16, even 18 hours, they have to put. Yun siguro pag-aralan natin. So meron ba nag-inspeksyon na dole para masiguro na huwag naman paabutin ng parang magdamagan na magtatrabaho yung manggagawa para lamang ma-meet yung minimum wage, mapakain na maayos yung kanilang pamilya. So yun muna, Madam Chair, na gusto ko sa implementation at Secretary Laguasma, I promise you, i-defer ko ang budget ninyo pag hindi nyo pakita sa akin at pag walang nasibak. Gusto ko may masibak yan sa dole dahil hindi naman magreklamo sa akin yung mga magagawa kung hindi sila naapi. Naapi sila ng kanilang mga employer at naapi pa rin sila ng mga taga-dole. Because if dole has just been doing their job, hindi na dapat sila magreklamo. Nasa pool na agad ng mga field inspector ng dole na, oy, kayong company A, o hindi ka napapasweldo na maayos, napakainit dito, madulas, etc. Na-flag down agad. Bakit hindi? It's either hindi lang ginagawang trabaho nila o corrupt sila. So gusto ko may masibak. Pag hindi, i-defer ko ng budget nyo, I promise. So, Hindi ako papayag na ituloy yung budget nyo hanggat hindi kayo mag-ayos-ayos dyan sa dole. yes, Senator Tulfo, I think Secretary Laguesma would like to answer. Yes, maraming salamat po, Madam Chair. I took serious note of the manifestation and the presentation made by the good Senator, Senator Rapi Tulfo, and commits to resolve, address this concern. In fact, I know that in the past we have been coordinating with your office. In fact, the good Senator even appreciated the work done by sending me personally a appreciation note, and we committed to coordinate with the office of the good Senator and provide him listing as he has requested, Madam Chair. Maraming salamat po. Okay, yes, Secretary Laguesma, ang gusto kong mangyari talaga, maging seryoso kayo sa paggagawa ng trabaho ninyo, not you, meaning yung mga field inspectors ninyo. Wala eh. Tinignan ko yung listahan ng mga companies na dapat inspeksyonin, hindi na-inspect. Kung na-inspect man, once a year lang. At kapag na-inspect, walang binibigay na performance, yung result ng performance ng inyong field inspector. And I want to get a list of each and every field inspectors, yung kanilang mga in-inspect at anong naging result ng inspection, because ibabangga ko yan. Ako mismo pupuntahan ko yung company yon or magpapadala o mananawagan ako, ipopost ko sa Facebook ko. Ito, in-inspect ni ganito, ganitong araw, ganitong linggo. Trust me, lahat ng followers ko puro manggagawa halos. Now, pag nag-respond yung mga manggagawa na, hindi pumunta yan dito, pumunta yan dito, kaya lang tago doon sa HR. Gusto ko masibak yun. Totoo, on the spot. Kapag hindi mo sibakin yun, i-defer kong budget nyo. Okay.
I think, Secretary, tumatango naman si Secretary, mukha naman sang-ayon. Mention, Madam Chair, will respond and resolve yung pong concerns na nirelate po sa atin ni Senator Rapi Tulfo. Kasi po, Madam Chair, matagal na problema to. Alam ko, maraming problema sa ating bayan na nangyari ngayon. Napakarami. Pero equally important na dapat tutukan din natin, itong every single day, may mga manggagawa tayo by the hundreds of thousands na nanaapi, apektado sila directly kasama kanilang family. Yun dapat isaalang-alang natin. Kasi hindi naman gagana lahat ng company, lahat ng corporation, lahat ng factory kung hindi na sa manggagawa eh. Kaya gumagana lahat mga yan dahil sa pawis at hirap ng mga manggagawa. Yun lang yun eh. With due respect po, Mr. Senator, kami naman po sa pagpapatupad ng programa, amin pong sinusundan yung pong maayos at tama po na pagpapatupad. Kung meron pong mga aberration, yun po ina-address din namin kagaya po ng ipinapaabot nyo sa amin. Hindi naman po kami nagbibingbingihan o hindi gagawa po ng hakbang. Okay, so for the meantime, pwede ba bigyan natin ng body worn camera yung mga field inspectors nyo? Kasi pag walang body worn camera, sinisiguro ko po sa inyo, sir, magiging house show lang po yung inspection. Although hindi naman siguro lahat, pero karamihan sa kanila, hindi gagawin na maayos yung kanilang trabaho dahil, tulad sabi nga ni Madam Chair, na baka nasusuhulan dahil maliit lang sweldo. Siguro in that case, taasan natin sweldo natin mga field inspectors para hindi na po sila makurap ng madali. Po kami dun sa inyong mungkahi at amin pong titignan kung paano natin magkakaroon ng implementasyon, Madam Chair. Thank you, Secretary Ligo. Okay. So wala pa muna hanggat walang budget. So ibig sabihin from now hanggang sa magkaroon ng budget, kung kailan mabudgetan natin, Madam Chair, para sa body worn camera, so tuloy ang ligaya. Hindi po. In the meantime po, na walang ganong klaseng device or something, we have to institute reforms as you have suggested. So We ano will klase? closely monitor din po ang mga ginagawa. Yung pong, kumbaga sa kung meron pong mga tinatawag na inspection results, iba-validate po namin ng separate na team para So anong klaseng validation gagawin niyo po muna, Secretary yung Lagosma? next time po, dahil hindi naman po kami pwedeng huminto lamang Ano yung baba po? sa proseso po na binabanggit ni na kanina, kung meron pong inspeksyon at hindi po kami masasabi natin na satisfied dun sa halimbawa po ang merong mga nakakaabot na reklamo pero ang resulta po ng inspection ay no violation finding. Ibabalidate po namin yan dahil maliwanag po na hindi siya tumutugma dun Okay. po sa mismong mga ikangay nagsasabi na mayroong mga paglabag sa mga umiral na Isa na lang po, Madam Chair. Sige, walang body worn camera. Siguro lahat ng mga inspector niyo meron namang cellphone. Pwede ba yung cellphone video? Meron Okay ba po yan? naman, meron po. O di cellphone video na lang muna habang wala pa yung body worn camera. I-cellphone video yung pag-i-inspect niya. Tulad ng ginawa ko. Ako pumunta ako doon, may cellphone video ko, may camera. I-cellphone video yung kalagayan ng mga manggagawa, yung workplace nila, tapos yung interview sa kanila, mag-sample ng interview mismo doon sa area. Lahat po ng inyong mungkahi amin pong isasaalang-alang seriously at tingnan namin kung paano po mapapatupad nang hindi naman po kami lalabag din sa mga karapatan ng mga tao na pwede pong maapektuhan. Okay, para magkaintindihan tayo, sana time-bound at measurable. Ano ang pangako natin? Para dito sa mga violations of labor standards, of minimum wages, and so on, kailan po gagawin ang random check, sabihin natin? Actually, ginagawa na po yan, Madam Chair. Siguro dapat lang po Siguro intensify po. Intensify At po saka siguro. i-report siguro sa amin. Opo. Kasi nakakakaba yung siguro walang yun. budget yung dole. Maliit na nga, tatanggalin pa. Kami naman po ay laging tumitingin doon sa... Maybe you can come back with a report, Opo. Secretary Laguesma, Yes, kung meron kayong natuklasan, kung meron talagang nasisante sa trabaho, may napatalsik, para at least meron naman kaming konsuelo na may epekto naman ang sinabi ng Senado. Opo, ma'am. At saka measurable, ibig sabihin may report, tapos time-bound, wag naman masyadong matagal kasi budget season na. Meron po kasi, ma'am, Kailan kaya? Siguro self-imposed deadline ng homework natin. kung yun pong report na available na sa amin siguro within a period of 1 week, siguro may submit po namin sa inyo. Is that okay, Senator Yung Tulfo? binabanggit po Para may immediate result. Otherwise, puro haka-haka lang to. That is correct, Madam Chair. I agree with you totally. Sige, aabangan namin yan.